Isang umaga ng Huwebes, alas 5:30 pa lamang, maingay na ang mga ibon sa mga puno ng Nara at Acacia sa loob ng Forbes Park. Tahimik pa ang mga malalaking bahay na parang mga kastilyo, pero may ilang luxury car na ang umaandar papasok sa mga gate. Sa gitna ng katahimikan na iyon, naririnig ang pamilyar na sigaw na naririnig lamang sa labas ng mga pader na mataas at may barbed wire. Tahu, mainit-init pa. Si Mang Pedro, 48 taong gulang. Ayat pero matikas pa rin ang pangangatawan. May suot na simpleng puting shirt na medyo kupas na, maong na pantalon na may mga butas sa tuhod, at sinelas na Spartan na halos 10 taon nang kasama. Sa kaliwang balikat niya nakasampay ang maliit na tuwalya na kulay pula noon pero maputla ng ngayon. At sa harap niya ang kariton ng taho, 3 malalaking timba na gawa sa stainless, may tekip na plastic na dilo, at maliit na lalagyan ng arnibal at sago. Dahan-dahan niyang itinutulak ang kariton sa McKinley Road, papunta sa tapat ng gate ng Phase 2. Bawat hakbang ay maririnig ang kalansing ng mga baso at kutsara sa loob ng timba. Alam na niya ang ruta niya sa loob ng 5 taon. Liliko sa Cambridge Circle, dadaan sa Edinburgh. Titingnan kung may mga bata sa Barcelona Street. Apos babalik sa tapat ng Village Association Office kung saan madalas siyang paalisin ng mga guwardiya. Pero nitong umagang ito, iba ang pakiramdam niya. Habang naglalakad, lihim niyang kinuha ang lumang Nokia 5110 sa bulsa ng pantalon. Binuksan niya ito. May isang text message na nag-flash sa maliit na green screen. Sir Pedro, confirmed na po ang 1.2 billion valuation ng Forbes lots niyo. Pwede nang ilipat sa charity foundation niyo anytime. Congrats po ulit. Ati, Cruz, gumiti si Mang Pedro. Walang nakakita. Isinilid niya ulit ang cellphone, hinila ang tuwalya sa balikat at malakas na sumigaw. Tahu, mainit pa po. Sa hindi kalayuan, nakita niya si MRS Reyes, ang kilalang-kilalang mayaman na nakatira sa pinakamalaking bahay sa Cambridge Circle. May suit na silk robe na Hermes, hawak ang Yorkshire Terrier na nagngangalang Channel. Kasama niya ang 2 katulong at ang driver na naka-uniforme pa kahit alas 5 pa lang ng umaga. Nang makita si Mang Pedro, tumaas ang kilay ni MRS Reyes. Ano na namang ingay to? Bulong niya sa katulong. Bakit pa pinapayagan pa itong mga taho vendor dito? Ang pangit sa image ng Forbes. Lumapit siya sa kariton ni Mang Pedro na parang may misyon. Hoy, kuya, malakas na tawag niya. Bawal na yan dito. Ilang beses ko nang sinabi sa guard, bakit narito ka pa rin? Ang amoy mo palang nakakasira na ng umaga namin. Tumigil si Mang Pedro sa pagtutulak. Ngumiti siya. Matamis ang ngiti, pero may kung anong kakaiba sa mga mata niya. Pasensya na po, ma'am, sagot niya sa mahinang boses. Mainit pa po ang taho. Gusto niyo po bang tikman? Tikman, natawa si MRS Reyes ng malakas. Ako, kakain ng taho mo. Baka may dumi, yang kamay mo. Sige na, umalis ka na dito. Awagan ko ang barangay captain natin kapag hindi ka pa umalis. Nagtawanan ang mga katulong. Eti ang driver, napailing-iling habang pinipigilan ang tawa. May lumabas pang 2 jogger na nakalululemon at nakashoot ng Apple Watch na nag-selfie pa habang tinatawanan si Mang Pedro. Grabe, ang kapal ng mukha. Sabi na isa, dito pa talaga sa Forbes Park nagbibenta ng taho. Para siyang basurang gumagala. Hindi sumagot si Mang Pedro. Tahimik niyang kinuha ang maliit na baso, nilagyan ng taho, sago at arnibal. Inabot niya kay MRS Reyes. Libre po to, ma'am. Ara po sa inyo. Tinignan niya ito na parang pinakamaruming bagay sa mundo. Ayoko nga. Baka may sakit ako niyan. Itinulak niya ang kamay ni Mang Pedro. Nahulog ang baso sa sahig. Nabasag. Natapon ang taho sa mamahaling marble pavement ng Forbes Park. Yan ang para sa iyo, sabi niya. Ngayon, umalis ka na. Tumango lang si Mang Pedro. Kinuha niya ang maliit na walis tingting sa ilalim ng kariton. Tahimik na winis ang basag na baso at natapon na taho. Walang imik,
Habang nagsisipasok na ang mga sasakyan ng mga residente, mga Range Rover, Porsche, Mercedes, lahat sila nakatingin kay Mang Pedro na parang nakakadiri. May mga nagvi-video pa gamit ang cellphone. Pero habang nagsisipag-alisan na ang mga tao, may isang bata, mga 9 na taong gulang, na lumapit kay Mang Pedro. Kuya, bakit po nila kayo tinatawanan? Tanong ng bata. Ngumiti si Mang Pedro. Hinaplos ang ulo ng bata. Kasi hindi nila alam ang totoong kwento, iho. Pagkatapos, tahimik niyang itinuloy ang paglalakad ng kariton. Sa likod niya, naririnig pa rin ang tawa ni Emares Reyes at ng mga katulong. Hindi nila alam na 5 taon na ang nakalipas. Si Mang Pedro mismo ang nagbigay ng go signal sa pagbili ng 18 ektaryang lupa sa Forbes Park Phase 2 at 3 sa halagang 87 milyon lang noon. Hindi nila alam na ang kontrata ng pagbili ng mga lot na iyon ay nakapangalan sa isang corporation na ang sole stockholder ay isang tao lang, Edro M. Villanueva. Hindi nila alam na ang Tahoe vendor na kanilang tinawanan, ininsulto at itinaboy sa Forbes Park. Siya ang may-ari ng kalahati ng buong subdibisyon na kanilang tinatawag na Paraiso ng mga mayaman. At sa umagang iyon, habang naglalakad siya palabas ng gate, may isang text ulit na dumating sa kanyang lumang cellphone. Sir Pedro, ready na po ang board meeting bukas. Pupunta ho ba kayo personally? Tumigil siya sandali. Tumingin siya sa malalaking bahay sa paligid niya. Ngumiti siya ng mahina. Bulong niya sa sarili. Pupunta ako. Oras na para malaman nila kung sino talaga ako. At habang umikot ang kariton ng Tahoe palabas ng Forbes Park, ang tunog ng Tahoe ay unti-unting nawala sa hangin. Pero ang kwento niya, asimula pa lamang. Kabanata 2, ang lihim na nakaraan at unang hamon. 5 taon na ang nakalipas. Probinsya ng Quezon, bayan ng Sariaya. 3:00 na madaling araw. May isang batang lalaki na 12 taong gulang pa lamang, nakaupo sa harap ng maliit na bahay kubo na gawa sa kawayan at nipa. Sa kandungan niya ay isang lumang libro ng algebra na kinuha niya sa basurahan ng paaralan. Sa tabi niya ang isang lampara na gawa sa bote ng Royal at Gisera. Maliwanag na maliwanag ang buwan, pero mas maliwanag ang mga mata niya. Siya si Pedro Villanueva, anak na magsasaka. Ang tetay ay tenant farmer sa isang malaking hacienda. Ang nanay ay labandera sa sapa. Walang kuryente. Walang tubig na Poso Negro. Walang sapatos. Pedro, matulog ka na. Tawag ng nanay niya mula sa loob. Hindi pa po, nay. May tatapusin pa ako. Sagot niya nang hindi umaangat ang tingin sa libro. Sa paaralan, tinatawag siyang Pedro Basura dahil lagi siyang nakashoot ng damit na kinuha sa ukay-ukay at sapatos na butas-butas. Pero sa loob ng klase, siya ang laging perfect sa math at science. Ang guro niya noon, si Ma'am Cruz, ang unang nagsabi sa kanya, Pedro, ang utak mo hindi para sa bukid. Para yan sa malalaking bagay. Nang makatapos siya ng elementarya bilang valedictorian, walang pera ang pamilya para sa high school. Kaya nagtrabaho siya bilang taga-bante na kalabaw sa umaga, taga-ani ng palay sa hapon, at sa gabi nag-aaral siya gamit ang mga librong ibinabato ng mga estudyante sa Maynila na nakukuha niya sa basurahan ng Municipal Hall. Sa edad na 16, nagpunta siya sa Maynila. Dala lang niya ang 2 damit, isang plastik ng bigas, at isang maliit na sobre na may 500 pesos na ipon mula sa pagbebenta ng mga itlog ng manok. Una niyang trabaho, janitor sa isang maliit na engineering firm sa Makati. Sweldo, 180 pesos isang araw. Oras, 3:00 na madaling araw hanggang 7:00 ng gabi. Habang nagsasapatos ng mga opisina, nakikinig siya sa mga usapan ng mga engineer tungkol sa lupa, valuation at real estate. Habang nagpupunas ng mesa, binabasa niya ang mga blueprint na naiwan sa basurahan. Habang nagwawalis, natututo siyang magbasa ng stock market sa mga diaryong iniiwan ng mga boss. Isang gabi, nakita siya na may-ari ng firm na si Anger.
Santos na nakakalkula sa whiteboard gamit ang mga natirang marker. Ano yang ginagawa mo, Pedro? Tanong niya. Nagkakalkula po ng interest rate sa isang property loan. Sir, sagot niya nang walang kahit katiting nahiya. Kinabukasan, tinawag siya na Anger. Santos sa opisina. Pedro, may proposal ako. Gusto mo bang mag-aral habang nagtatrabaho? Sagot ko ang tuition mo sa evening class ng MAPA. Kapalit, tutulungan mo ako sa mga calculation ng mga project namin. Hindi na kailangang ulit-ulitin. Sa loob ng 8 taon, nagtapos si Pedro ng civil engineering sa gabi habang janitor pa rin sa araw. Sa loob ng perehong 8 taon, natuto siyang mag-invest ng maliit niyang sweldo sa stock market at mutual funds. Sa edad na 32, mayroon na siyang 2.5 milyon na ipon. At doon nagsimula ang malaking lihim. Noong 2012, may malaking foreclosure sa Forbes Park. 18 ektarya ng prime lot sa Phase 2 at 3 ang ibinenta ng bangko sa halagang 87 milyon pesos lang dahil may problema sa titulo. Walang mayaman ang gustong bumili dahil sa takot sa kaso. Pero si Pedro bumili. Gamit ang pera niya at gamit ang kaunting utang sa bangko na na-approve dahil sa kanyang perfect credit history bilang janitor na hindi kailanman naliban sa bayad, nabili niya ang 18 ektarya. Sa ilalim ng corporation na Villanueva Land Holdings Inc. Sole stockholder, Pedro M. Villanueva. Hindi niya sinabi kahit kanino, ni sa pamilya niya sa probinsya, ni sa mga dating kakles, ni sa mga engineer na dating boss niya. Sa halip, nag-resign siya bilang janitor, bumili ng maliit na kariton ng taho at nagsimulang maglako sa loob mismo ng Forbes Park. Bakit? Dahil gusto niyang makita kung paano tratuhin ng mga tao ang isang taho vendor sa loob ng pinakamayamang subdivision sa Pilipinas. Gusto niyang maramdaman ulit ang hirap. Gusto niyang matuto ulit ng aral. At sa loob ng 5 taon, nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano siya itinaboy ng mga guwardiya, kung paano siya kinutiyan ng mga driver, kung paano siya tinawanan ng mga bata na may mga yaya, kung paano siya ininsulto ng mga mayayaman na akala niya hindi na niya makikita ulit. Pero ngayong 2025 na, ang 18 ektaryang binili niya noon sa halagang 87 milyon. Ay nagkakahalaga na mahigit 1.2 bilyon pesos. At ngayong umaga, matapos siyang insultuhin ni MRS Reyes at matapon ang taho niya sa harap ng maraming tao, dumating ang unang malaking hamon. Habang naglalakad palabas ng gate si Mang Pedro, may isang itim na Mercedes wagon ang huminto sa harap niya. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may suit na salamin at hawak ang isang folder. Sir Pedro Villanueva, tanong ng lalaki. Tumingin si Mang Pedro sa paligid. Walang ibang tao. Tumango siya. Ito po ang sulat mula sa Metropolitan Development Authority, sabi ng lalaki. May plano po silang i-convert ang kalahati ng Forbes Park Phase 2 at 3 into a commercial zone. Kailangan po nila ng approval na may-ari ng 18 ektarya sa lugar na iyon. Kinuha ni Mang Pedro ang folder. Binuklat niya ito. Sa unang pahina, nakasulat, TTE Registered Owner, Villanueva Land Holdings Inc. We are formally requesting a meeting with the sole stockholder, Mr. Pedro M. Villanueva, regarding the proposed redevelopment of. Tumingin si Mang Pedro sa lalaki. Sabihin mo sa kanila, may nahon niyang sabi, pupunta ako, bukas, sa Village Clubhouse. 8:00 ng umaga. Tumango ang lalaki. Sumakay ulit sa gwagon at umalis. Habang tinitingnan niya ang papalayong sasakyan, narinig niya ulit ang tawa ni MRS Reyes mula sa malayo. Taho vendor pa rin yan bukas. Walang magbabago. Ngumiti si Mang Pedro. Hindi niya alam na bukas na ang araw na magbabago ang lahat. At ang taho vendor na kanilang kinutiyaan, itinaboy, at itinaponan ng taho. Siya ang magdedesisyon kung mananatili pa ang Forbes Park na kanilang kilala o mawawala na forever.
Pasimula pa lamang ito ng unang malaking laban. Kung napadpad ka rito at napanood mo hanggang dito, ibig sabihin, gusto mo talaga ng mga kwentong may aral, kwentong nagpapabago ng pananaw, at kwentong nagpapakita na hindi dapat hinuhusgahan sa itsura lang. Bago ka pa makalimot at mag-next video, pakiliks niyo po itong video na to at isubscribe niyo na rin ang channel habang mainit-init pa ang pakiramdam niyo. I-click niyo na po yung bell para every time may bagong kwento, kayo ang unang makakabasa at makakapanood. Salamat po sa lahat ng nanood, nag-comment at sumuporta. Kahit simpleng like at subscribe lang, malaking bagay na yan sa amin. Kita-kit sa susunod na kabanata at sa susunod na kwentong magpapaiyak, magpapatawa at magpapabago ng buhay nyo. Akibalikan nyo po itong video at i-share nyo rin sa mga kaibigan nyo na kailangan ng ganitong klaseng aral. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Like Panandang Pandigdag, subscribe na po ngayon din. Baka makalimutan nyo mamaya. Salamat po talaga. Sa tabi niya si MRS Reyes, ang chairperson ng Village Association na naka-red dress na designer at hawak ang ipad na puno ng signatures ng mga residente. Sa likod nila, nakatayo ang mga guwardiya, mga abogado, at ilang media personality na inimbitahan para mag-cover ng makasaysayang araw. Sa labas ng clubhouse, naroon pa rin si Mang Pedro. Nakatayo sa tapat ng gate, nakashoot pa rin ng kupas na puting shirt at maong na may butas. Hawak niya ang kariton ng taho na parang shield. Mainit na ang tahong ngayon, 3 timba na puno, sago na malambot at arnibal na makapal at mabango. Pero hindi siya pinapayagang pumasok. Hoy, Pedro, sigaw ng isang guwardiya na nakilala niya na si June. Bawal ka dito ngayon. May importanteng meeting. Umalis ka na, baka mapahiya ka pa. Gumiti lang si Mang Pedro. May meeting ako. June, sabihin mo kay Ma'am Reyes, nandito na raw ang may-ari. Nagtawanan ang 2 pang guwardiya. May-ari, ikaw, hahaha, may-ari ka ng taho mo. Sige na, umalis ka na bago ka pa namin tawagan ang barangay. Pero hindi gumalaw si Mang Pedro. Sa loob, nagsimula na ang programa. Magandang umaga po sa lahat. Masiglang bungad ni MR Tan. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang feature ng Forbes Park. Sa loob ng 2 taon, magiging Mated East Commercial at Residential Paradise ang Phase 2 at 3. May high-end mall, condo towers, international school at helipad. At lahat ng ito, magsisimula sa pag-aproba na may-ari ng 18 ektaryang lupa na sakop ng plano namin. Tumeo si MRS Reyes, puno ng pagmamalaki. At ako po ang nag-coordinate sa lahat ng residente. Lahat tayo ay pumirma na, maliban sa isang korporasyon na ayaw magpakita ng mukha. Ang Villanueva Land Holdings Inc. Sino ba yung mga yen? Ni hindi man lang nagpapakita. Pero huwag kayong mag-alala. Nakausap na namin ang bangko. Handa na silang mag-file ng case kung hindi sila pupayag. Ang Forbes Park ay para sa atin, hindi sa mga absentee landowner na hindi natin kilala. Palakpakan. Sigawan. Tama. Tama. May isang matandang lalaki, si Don Carlos de los Santos, may-ari ng 3 bank branch, ang Tumeo. MRS Reyes, sigurado ka bang walang paraan na makontak yang may-ari? Baka naman pwedeng bilhin natin yang lupa nila sa mataas na presyo. Ayaw kong magkaroon ng gulo. Tumawa si MRS Reyes. Don Carlos, kung may-aring na yan na matino, bakit hindi pa sila lumalabas-labas? Baka naman patay na. O kaya, baka hindi talaga sila seryoso. Sa totoo lang, feeling ko, pek lang yang korporasyon na yan. Biglang tumeo si MR Tan, may hawak na envelope. Actually, MRS Reyes, may good news. Kanina lang, tumawag ang abogado ng Villanueva Land Holdings. Sabi nila, pupunta raw ang sole stockholder ngayon. Personally, dito, biglang tumahimik ang buong clubhouse. Sole stockholder, bulong ng isa. Sino yon? Baka anak ni Henry S.Y. O kaya Villar, malamang bilyonaryo, yen,
Sabi ng isa pa, baka nga mas mayaman pa sa atin. Lahat nagtinginan. May excitement sa hangin. May kaba. Sa labas, narinig ni Mang Pedro ang lahat sa bukas na bintana. Tahimik siya may tinawagan sa lumang Nokia. Hello, Ate. Cruz, nandito na ako sa labas. Pwede mo na akong ipasok. Sa loob, binuksan ang malaking pinto ng clubhouse. Pumasok si Ate. Cruz, abogado na naka-Amerikana. Hawak ang briefcase na Louis Vuitton. Magandang umaga po, malakas niyang sabi. Ako po si Ate. Benjamin Cruz, Legal Counsel ng Villanueva Land Holdings, Inc. At ngayon po, ipakikilala ko na sa inyo ang sole stockholder at legal owner ng 18 ektarya dito sa Forbes Park Phase 2 at 3. Lahat nakatingin sa pinto. May mahinang tunog ng gulong sa marmol na sahig. Pumasok ang kariton ng taho. Kasunod nito si Mang Pedro. Nakaputing shirt na kupas. Maong na may butas. Tsinelas na Spartan. Hawak niya ang maliit na tuwalya na pula. Tahimik na tahimik ang buong clubhouse. Si MRS Reyes, nakatayo pa rin, biglang namutla. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya. Guard, bakit pinapasok iyang taho vendor? Tumingin si Mang Pedro sa lahat. Dahan-dahan niyang inilagay ang tuwalya sa balikat. Magandang umaga po. Mahinahon niyang sabi. Ako po si Pedro Villanueva. Sole stockholder ng Villanueva Land Holdings, Inc. At ako po ang may-ari ng kalahati ng Forbes Park. Dead silence. May isang babae na nahulog ang champagne glass. Nabasa ang mamahaling carpet. Si MR Tan, unang nakabawi. MR Villanueva. Ulit niya, hindi makapaniwala. Kayo po ang may-ari. Tumango si Mang Pedro. Ako po. Bigla may sumigaw sa likod, si MRS Reyes, na parang nabaliw. Impossible. Ano ka magiging may-ari? Taho vendor ka lang. Basura ka lang dito sa Forbes. Hindi ka kasali sa atin. Tumawa ng mahina si Mang Pedro. MRS Reyes, sabi niya, 5 taon niyo akong tinawanan. 5 taon niyo akong itinaboy. 5 taon niyo akong ininsulto. At ngayon, kayo ang nagsasabi na hindi ako kasali. Tahimik na naman. Tumingin siya kay MR Tan. MR Tan, ang proposal niyo, narinig ko na. Gusto niyong gawing commercial zone ang lupa ko. Tama. Opo, MR Villanueva. Sagot ni MR Tan, biglang magalang na magalang. Maganda ang plano, sabi ni Mang Pedro. Pero may kondisyon ako. Lahat nakikinig na parang mga bata. Una, lahat ng residente na pumirma sa petition na yan laban sa akin, kailangan mag-sorry publicly. Sa harap ng media, gumulong ang mga mata ni MRS Reyes. Ikaw, magpapasorry sa akin. Ako ang chairperson dito. Pangalawa, patuloy ni Mang Pedro na parang hindi narinig si MRS Reyes. Lahat ng guwardiya na nagtaboy sa akin sa loob ng 5 taon, kailangan nilang magtrabaho sa akin ng 1 taon. Walang sweldo. Para matutunan nila ang respeto. Nagtinginan ang mga guwardiya. Namutla. At pangatlo, ngiti ni Mang Pedro, gusto kong maglagay ng permanenteng taho station sa gitna ng bagong mall niyo. Libre ang taho sa lahat ng residente, tuwing umaga. Biglang may tumawa sa likod. Isang lalaki na kilala bilang MR Lim, may-ari ng 5 restaurant chain. Joke ba to? Taho sa mall natin? Sa Forbes Park? Imposible. Pero si MR Tan ngumiti. MR Villanueva, kung yan ang kondisyon nyo, tanggap ko. Biglang sumigaw si MRS Reyes. Hindi pwede. Ako ang chairperson dito. Hindi ako magsosorry sa isang taho vendor. Tumingin si Mang Pedro sa kanya. Mataman. MRS Reyes, sabi niya, hindi mo kailangang magsorry sa akin. Magsorry ka sa sarili mo. Kasi sa loob ng 5 taon, ako ang nagbabayad ng association dues niyo. Ako ang nagpapaayos ng mga kalsada niyo. Ako ang nagbabayad ng kuryente sa mga street lights na ginagamit niyo tuwing gabi. Tumayo siya. Hinila ang kariton ng taho. May taho pa po kayo? Tanong niya sa buong clubhouse. Mainit pa. Walang umimik.
Dahan-dahan siyang lumakad palabas. Sa labas, naririnig pa rin ang sigawan ni MRS Reyes. Pero habang lumalabas si Mang Pedro, may isang bata, ang perehong batang nakipag-usap sa kanya kahapon, ang lumapit. Kuya Pedro, totoo po ba yun? Ngumiti siya. Binigyan ng libreng taho ang bata. Totoo, iho. At bukas mas marami pang malalaman sila. Habang umikot ang kariton palabas ng clubhouse, narinig niya ang sigaw ni MR Tan. MR Villanueva, hintayin niyo po. May bagong proposal kami. Pero hindi na lumingon si Mang Pedro. Dahil alam niya, ang laban hindi pa tapos. At ang pinakamalaking gulo, nagsisimula pa lamang. Kabanata 4, ang pagbuo ng misteryo at superaw. Gabing iyon, hating gabi na, pero buhay na buhay pa ang Forbes Park. Sa bawat bahay, sa bawat dining table na gawa sa Nara at Crystal Chandelier, ay isang topic lang ang pinag-uusapan, ang taho vendor na biglang naging bilyonaryo. Sa bahay ni MRS Reyes sa Cambridge Circle, nakaupo siya sa sala na puno ng imported furniture, hawak ang wine glass na crystal, pero nanginginig ang kamay. Sa harap niya ang kanyang asawa na si E.R. Reyes, cardiologist sa St. Lucas, at ang dalawang anak na nasa Ateneo at La Salle. Hindi ko matanggap to. Paulit-ulit niyang sinasabi. Paano siya naging may-ari? Paano? 5 taong ko siyang itinaboy, tinawanan, pinahiya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko? Tumayo ang asawa niya. Honey, calm down. May pera siya. May titulo siya. Legal yan. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa, sigaw niya. Hindi ko hahayaan manalo, yang taho vendor na yan. May paraan pe, too. Sa kabilang phase, sa malaking mansion ni MR Victor Tan, may emergency meeting din nasa mahabang table ang buong team niya, mga abogado, architect, financial advisor, at ER people. MR Tan, sabi ng head lawyer niya, hindi natin siya mabibili. Sabi ng source ko, hindi lang 1.2 bilyon ang halaga ng lupa niya ngayon. Sa actual market, umabot na ng 1.8 bilyon. At ayaw niyang magbenta. Gusto niya pa ng public apology at Libre Tahoe Station. Tumawa si MR Tan. Libre Tahoe Station? Sa mall ko. Sa Forbes Park. Grabe yung taong yan. May abang. Sir, sabi ng ER head, viral na po sa social media. May mga post na #tahobilyonaryo, #Forbes Park vendor, #huwag husgahan. Million views na po sa loob ng ilang oras. Kung hindi natin aayusin ito na maayos, baka tayo ang maging kontrabida. Samantala, sa maliit na apartment sa labas ng Forbes Park, isang 30 square meter unit sa Barangay Rizal na hindi man lang niya ginagamit noon. Nakaupo si Mang Pedro sa lumang sofa, kaharap ang maliit na mesa na may lampara na 20 watts lang. Sa harap niya ang 3 tao. Ati, Benjamin Cruz, ang abogado niya mula pa noong janitor pa siya. Inger Santos, ang dating boss niya noong janitor pa rin siya sa engineering firm. At si Aling Nena, 72 years old, dating labandera sa probinsya, ang kanyang ina. Pedro, sabi ng ina, tama ba itong ginagawa mo? Bakit kailangan mo pang pahirapan sila? Hindi ba sapat na malaman nila ang totoo? Ngumiti si Mang Pedro. Nay, 5 taong ko silang pinakinggan. 5 taong ko silang pinagmasdan. Gusto ko lang malaman nila na ang taong tinawanan nila, itinaboy nila, at itinuring na basura siya pala ang nagmamay-ari ng mundo nila. Tumingin siya kay Ati. Cruz, Ben, ano na ang susunod na hakbang? Sir, sagot ng abogado, may 2 option tayo. Una, pwede nating i-block ang redevelopment completely. Legal ang titulo mo. Pangalawa, pwede tayong mag-counter offer. Pero sa kondisyon mo pa rin. Tumango si Mang Pedro. Gusto ko pa rin ang Libre Tahoe Station. Pero may dagdag ako. Tumingin siya sa maliit na notebook na nasa mesa. Isinulat niya ang mga pangalan. 1, MRS Reyes. 2, MR Ampersand MRS Lim. 3, Don Carlos de los Santos. 4, George John. 5, George Roy. 6,
at marami pang iba. Gusto ko lahat ng pumirma sa petition laban sa akin magtrabaho ng 1 buwan sa Tahoe Station ko. Magsaserbi sila ng Tahoe. Sa umaga, sa harap ng lahat ng residente, tahimik ang buong kwarto. Pedro, sabi na anger. Santos, hindi ba sobra na yon? Hindi, sagot niya. Sobra ang ginawa nila sa akin ng 5 taon. 1 buwan lang naman. Kinabukasan, Sabado. Sa Village Clubhouse ulit. Mas marami pa ang taong gayon. May media na, may GMA, ABS-CBN, at ilang vlogger na milyon-milyong ang followers. Nasa gitna si Mang Pedro. Gayon, nakapolo na siya, simpleng Lacoste na kulay abo, pero malinis. Wala ng tsinelas. Naka-leather shoes na. Pero hawak pa rin niya ang maliit na tuwalya na pula. Sa harap niya, nakatayo si MRS Reyes, namumula ang mukha, pero sa pilitang ngumingiti dahil nasa harap ng kamera. MR Villanueva, simulan niya, halos pabulong. Bilang chairperson ng Forbes Park Village Association, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng pagkakataon na hindi ko kayo narespeto. May camera flash, may video na umikot. Sa 5 taon na naglalako kayo dito, maraming beses ko kayong itinaboy, tinawanan at pinahiya. Pasensya na po. Mali po ako. Tahimik ang lahat. Tumayo si Mang Pedro. Kinuha niya ang mikropono. MRS Reyes, sabi niya, tanggap ko ang sorry mo. Pero hindi para sa akin. Para sa lahat ng tao na hinusgahan niyo, hindi lang ako. Para sa mga driver, katulong, guwardiya, at lahat ng hinamak niyo dahil lang sa hitsura nila. Tumango si MRS Reyes. May luha sa mata, hindi alam kung dahil sa hiya o galit. Pagkatapos, isa-isa pang tumayo ang mga residente na pumirma sa petition. Isa-isa silang humingi ng tawad. Si Don Carlos, si MR Lim, eti ang mga anak nila, at sa huli, ang mga guwardiya. Sir Pedro, sabi ni John, nanginginig ang boses, pasensya na po, 5 taong ko kayong itinaboy. Akala ko po, trabaho lang. Ngumiti si Mang Pedro. John, 1 buwan ka magtatrabaho sa Tahoe Station ko. Magsaserbi ka tuwing umaga. Matututo ka. Tumango si John, opo, sir. Pagkatapos ng meeting, lumapit si MR Tan. MR Villanueva, Dale na ba tayo? Tatanggapin ko lahat ng kondisyon mo. Public apology, 1 buwan na trabaho ng mga residente sa Tahoe Station at ang permanenteng libre Tahoe Station sa gitna ng bagong mall. Ngumiti si Mang Pedro. Dale, pero may isa pa akong kondisyon. Ano po yon? Gusto ko, kalahati ng kita ng mall, ibibigay sa scholarship fund para sa mga mahihirap na estudyante sa Makati at Quezon Province. Taon-taon. Forever. Tahimik si MR Tan sandali. Tumingin siya sa mga tao. Tumingin siya kay Mang Pedro. Tumango siya. Dale, palakpakan, iyakan. May mga umiyak talaga, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa hiya. Pero si Mang Pedro, tahimik lang. Nang matapos ang programa, lumabas siya ng clubhouse. Nasa labas pa rin ang kariton ng Tahoe. May isang bata na lumapit ulit, ang perehong bata noon. Kuya Pedro, totoo po ba lahat to? Ngumiti siya. Binigyan ulit ng libreng Tahoe. Totoo, iho. At bukas magsisimula na ang bagong Forbes Park. Habang naglalakad siya palayo, may isang text na dumating sa cellphone niya. Mula kay Aling Nena, ang kanyang ina. Pedro, proud na proud ako sa iyo. Pero may sasabihin ako sa iyo pag-uwi mo. Tumingin si Mang Pedro sa langit. Alam niya may isa pang lihim na hindi pa nabubunyag. At ang pinakamalaking superaw. Nagsisimula pa lamang. Kabanata 5, ang pagbubunyag at emosyonal na klimats. Linggo ng umaga, 7:30. Ang buong Forbes Park ay parang nagising sa ibang mundo. Sa gitna ng McKinley Road, kung saan dati ay naririnig lang ang taho ni Mang Pedro, may malaking tarpaulin na ngayon na nakasabit sa 2 puno ng acacia. Welcome TTE Blay Forbes Park. Free taho every morning, courtesy of Pedro M. Villanueva. Sa ilalim nito,
nakatayo na ang bagong-bago na Tahoe Station, gawa sa Nara at glass, air-conditioned, may 3 malalaking stainless drum, digital menu board, at 8 uniformadong staff na pawang mga dating residente at gwardiya na humingi ng tawad. Si MRS Reyes, naka-apron na kulay pula, buhok na kabun, walang make-up, ang nagsisilbi ng taho sa mga residente na nakapila. Si Guard Jun ang taga-kuha ng bayad, kahit libre naman. Si Don Carlos de los Santos ang taga-punas ng mesa. At si MR Lim, dating mayabang na may-ari ng restaurant chain, ang nakatayo sa counter na may ngiti na parang robot. May mga kamera sa paligid. May live sa Facebook. May drone na lumilipad. #Taho Bilyonaryo, 42 million views na sa loob ng 2 araw. Pero si Mang Pedro, wala doon. Nasa likod lang siya, nakatayo sa tabi ng dating kariton niya na ngayon ay nakadisplay sa loob ng glass case na parang musupis. May plaque. Ang karitong ito ang naging saksi ng 5 taong pagtitiis at pagmamahal sa kapwa. Pedro M. Villanueva. Sa harap niya, nakatayo ang buong media, mga residente, at si MR Victor Tan na may hawak na mikropono. MR Villanueva. Sabi ni MR Tan, ngayon na opisyal na nagsimula ang redevelopment project at natupad ang lahat ng kondisyon mo, may gusto ka pa bang sabihin sa lahat? Tumingin si Mang Pedro sa mga tao. Hindi siya gumingiti. Seryoso ang mukha niya. May sasabihin ako, may nahon niyang sinabi. Pero hindi sa inyo. Sa isang tao lang. Tumingin siya sa malayo. Sa dulo ng pila, may isang babaeng nakatayo doon. Mga 53 taong gilang. Payat, nakasimplo lang na duster. Hawak ang maliit na bag. Walang alahas. Walang make-up. Pero maganda pa rin ang mukha kahit kita na ang mga guhit ng panahon. Si Aling Nena, ang ina ni Mang Pedro. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanya. Lahat nakatingin. Tahimik na tahimik. Nate, tawag niya, boses na nanginginig na. Pedro, sagot ng ina, luha na sa mga mata. Nate, 5 taon ko nang tinatago, 2. 5 taon ko nang hindi sinasabi kahit kanino. Pero ngayon, kailangan nilang malaman lahat. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Noong 1978 nang mawala si tatay sa sakit, iniwan tayo sa probinsya na walang-wala. Ako pa lang 12 years old noon. Nagtrabaho ako bilang kargador, taga-bantay ng kalabaw, taga-ani, lahat ginawa ko para lang may makain tayo. Pero isang araw nagkasakit ka, Nay. Leukemia. Sabi ng doktor sa Lucena, kailangan mo ng bone marrow transplant. 5 million pesos noon. Tumigil siya. Huminga ng malalim. Wala tayong pera. Kaya nagdesisyon ako. Kupunta ako sa Maynila. Magtetrabaho ako. At gagawin ko ang lahat para may ligtas kita. May mga umiiyak na sa mga nakikinig. Noong 1979, nakahanap ako ng trabaho bilang janitor sa Makati. Tapos naging scholar ako. Tapos nagtapos ako ng engineering. At noong 2012, nabili ko ang 18 ektarya dito sa Forbes Park sa halagang 87 million. Alam niyo kung saan galing yon? Tumingin siya sa ina. Sa dugo ko, Nay. Sa pawis ko. Sa mga gabing hindi ako natutulog. Sa mga araw na kumakain lang ako ng tuyo at kanin. At sa tulong ng Diyos, naipon ko yon. Para sa iyo. Para may ligtas kita. Tumingin siya sa mga tao. Noong 2013, naipasok kita sa pinakamagaling na doktor sa Singapore. Nagtagumpay ang transplant. Gumaling ka. At simulan noon, hindi ko na sinabi kahit kanino kung sino talaga ako. Kasi gusto ko maramdaman ulit ang hirap. Para hindi ko makalimutan kung saan ako galing. Tahimik na tahimik ang buong Forbes Park. Nate, ngayon handa na ako. Handa na akong ibigay ang kalahati ng kita ng mall na sa scholarship fund para sa mga batang katulad ko noon. At handa na akong ibigay ang iba pa sa cancer patients na walang pambayad. Tumingin siya kay MRS Reyes na umiyak ng ngayon habang nagsisilbi ng taho. MRS Reyes,
5 taon mo akong tinawanan. Pero ngayon, alam mo na kung bakit ako nagtitinda ng taho. Hindi para magmayabang, kundi para hindi ko makalimutan na ang tunay na yaman, hindi pera, hindi lupa, hindi bahay. Tumingin siya sa langit. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal sa kapwa at ang kakayahang tumulong kapag kaya mo na. Biglang may sumigaw mula sa likod. Pedro, isang lalaki, mga 35 anyos, nakabarong, mukhang pamilyar. Lumapit siya kay Mang Pedro. Nanginginig. Ako po si Yar Miguel Reyes, anak ni MRS Reyes. Tumingin siya sa ina ni Mang Pedro. Aling Nena, ako po, yung batang tinulungan niyo noon sa Quezon. Ako po, yung binigyan niyo ng libreng gatas at bigas noong may sakit ako. At ako po, yung anak ng babaeng 5 taon niyong tinulungan kahit hindi niya alam. Tumingin siya kay Mang Pedro. Pedro, 5 taon mong binigyan ng allowance ang pamilya namin. Binayaran mo ang operation ng kapatid ko. Binigyan mo ng scholarship ang mga pamangkin ko. At hindi mo sinabi kahit kanino na ikaw ang nagbibigay. Tumingin siya kay MRS Reyes. Nay, si Mang Pedro, siya ang angel na tinutukoy mo noon. Siya ang nagligtas sa atin. Biglang lumuhod si MRS Reyes sa harap ni Mang Pedro. Pedro, pasensya na. Pasensya na sa lahat. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Tumayo si Mang Pedro. Hinawakan ang balikat ni MRS Reyes. MRS Reyes, tumayo ka. Wala akong galit sa'yo. Wala akong galit kahit kanino dito. Ang ginawa ko, hindi para makadanti. Ginawa ko, para matuto tayong lahat. Tumingin siya sa lahat. Simulang ngayon, bawat umaga, libre ang taho dito. Para sa lahat. Mula sa driver hanggang sa may-ari ng bahay, para walang nakakaramdam na mas mababa pa sa iba. At doon sa harap ng libu-libong tao, Chimera at buong Forbes Park, yumakap si Mang Pedro sa kanyang ina. Nay, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, naging ganito ako. At ang buong Forbes Park umiyak. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pag-ibig. At sa wakas, natapos na ang 5 taong paghihintay. Pero ang tunay na kwento ni Mang Pedro, hindi pa tapos. May isa pang lihim na naghihintay, na magpapayak sa buong Pilipinas. Kabanata 6. Isang linggo pagkatapos ng grand opening ng Tahoe Station at ng official na groundbreaking ng bagong mall, tahimik na ulit ang Forbes Park. Pero hindi ordinaryong katahimikan ito. Parang katahimikan bago ang malaking bagyo. Lunes na umaga, 9:00 na. Hindi na umaga ng taho ang mga tao, tapos na ang seremonya. Pero may malaking LED screen sa gitna ng McKinley Road na nagfa-flash ng announcement. Special General Assembly. Forbes Park Village Clubhouse. 10 oras AM, bawal absent ang lahat ng homeowners. Pedro M. Villanueva. Lahat ng residente, kahit mga nasa abroad, tinabalik. May mga umuwi galing London, Singapore, New York. May mga nag-cancel ng bakasyon sa Europe. Lahat nagtatanong, ano na naman to? May bagong kondisyon pa ba? Sa loob ng clubhouse, punuan. Higit 800 tao. Walang upuan. Standing room only. Sa harap, nakatayo si Mang Pedro. Ngayon, nakabarong na gawa ni Francis Libiran. Simple lang, puti, walang berda. Sa tabi niya si Aling Nena, ang ina niya, na naka-best dress na binili niya sa SM. Sa likod nila, si Ati, Cruz at Enger. Santos. Sa pinakaunahan, si MRS Reyes, ngayon ay tahimik na tahimik, hindi na chairperson, hindi na mayabang. Sa tabi niya ang anak na si Yar Miguel Reyes. Nagsimula si Mang Pedro. Magandang umaga po sa lahat. Tahimik na tahimik ang buong hall. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Alam ko marami sa inyo ay nag-cancel ng importanteng lakad. Pero ito na ang huling beses na hihingi ako ng oras niyo. Huminto siya. Tumingin sa ina niya. 5 taon ko nang tinatago ang kwento ko. 5 taon ko nang itinago kung sino talaga ako. At noong 1 linggo sa wakas, nalaman niyo na. Tumingin siya sa lahat.
Pero may isa pang lihim na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Kahit kay Nay, kahit kay Ati, Cruz, kahit sa akin. Bigla may screen na bumaba sa likod niya. May lumabas na lumang larawan, black and white, mukhang 1,980s. Isang batang babae na mga 8 years old, nakatayo sa harap ng maliit na bahay kubo sa Sariaya, Quezon. Maganda, maputi, malaki ang mga meta, nakangiti. Maraming napatingin kay MRS Reyes. Kasi kamukhang-kamukha niya ang batang iyon. Alam niyo po kung sino to? Tanong ni Mang Pedro. Tahimik. Ito po si Moria Clarissa Reyes. Anak ni na Don Emilio at Dona Carmelita Reyes, mga ninuno ng pamilya Reyes dito sa Forbes Park. Noong 1985, nawala siya sa bayan ng Sariaya. Walang bakas, walang katawan, walang impormasyon. Isang araw lang nawala na. Tumingin siya kay MRS Reyes. MRS Reyes, Clarissa po ang pangalan mo noon. Biglang tumayo si MRS Reyes. Nanginginig. Anong sinasabi mo? Tumingin si Mang Pedro sa ina niya, kay Aling Nena. Nay, ikaw po si Maria Clarissa Reyes. Ikaw po ang nawawalang anak ng pamilya Reyes. At ako po ang apo nila. Dead silence. Tumayo si Aling Nena. Luha na ang mga mata. Pedro, paano mo nalaman to? Nay, noong 2013, nang magkasakit ka at nag-bone marrow transplant ka sa Singapore, kailangan ng DNA match. Ako ang nag-match. Pero may isa pang donor na nag-match din. 79.7%. Isang tao sa Pilipinas. Naghanap ako. Natuntong ko ang pamilya Reyes. At nalaman ko na ikaw ang nawawalang anak nila na kinidnap noong 1985. Tumingin siya kay MRS Reyes. Noong 1985, may kasambahay ang pamilya niyo na nagselos sa'yo. Kinidnap ka, dinala sa probinsya. Ipinadbili sa mag-asawa na walang anak ang magulang ko. Pero hindi nila alam na anak ka na mayaman. Inalaki ka nila bilang mahirap. At nang mamatay sila, naiwan ka sa akin. Tumingin siya sa lahat. 5 taon akong nagtinda ng taho dito, hindi lang para maramdaman ang hirap, kundi para makita ko kung paano niyo tratuhin ang isang tao na akala niyo ay walang-wala. At para makita ko kung karapat-dapat ba kayong makilala ulit ang tunay kong lola. Tumingin siya kay MRS Reyes. Lola Clarissa, ako po si Pedro. Apo niyo po. Biglang lumuhod si MRS Reyes sa harap ni Aling Nena. Nay, Neko, pasensya na. Isensya na sa lahat ng ginawa ko sa anak mo. Sa apo ko. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Yumakap si Aling Nena sa kanya. Anak, matagal na kitang pinatawad. Matagal na. At doon sa harap ng 800 tao, sa harap ng buong Forbes Park, sa harap ng buong Pilipinas na nanonood sa live, yumakap ang mag-ina na magta-38 taon nang hindi nakita. At si Mang Pedro, tahimik na umiyak sa likod. Pagkatapos na mahabang yakap, tumayo siya ulit. Ngayon, alam niyo na ang buong kwento. At ngayon, may huling announcement ako. Tumingin siya sa lahat. Ang buong 18 hektarya, ibinibigay ko sa Forbes Park Village Association. Libre. Ang mall, magpatuloy na kikita, at 100% ng kita, pupunta sa scholarship at Cancer Foundation na ipapangalan natin kay Lola Clarissa. Gumulong ang palakpakan, iyakan, sigawan. Pero may isa pa. Ngumiti siya. Unang beses na ngumiti siya ng ganito kalaki sa harap ng lahat. Sa susunod na buwan, magbubukas ang bagong Taho Station Chain sa buong Pilipinas. Libre ang taho tuwing umaga sa lahat ng mahihirap na komunidad. At ang pangalan ng chain, tumingin siya sa ina at lola niya. Taho ni Lola Clarissa. At doon nagtapos ang 5 taon ng paghihintay, pagtatago, at pagmamahal. Pero habang umiyak at yumayakap ang lahat, may isang text na dumating sa cellphone ni Mang Pedro. Hindi niya binasa sa harap ng lahat. Mula sa isang unknown number. Sir Pedro, may isa pa po kaming natagpuan.
May kapatid ka pa po palang babae. Nasa probinsya ng Batangas. At hinintay kanya ng 38 taon. Tumingin si Mang Pedro sa langit. Ngumiti siya. At sa kauna-unahang beses, narinig ng buong Forbes Park ang sigaw niya. Hindi taho, kundi, salamat, Panginoon. At habang tumutulo ang luha niya, alam niya, ang tunay na kwento ni Mang Pedro, bagong simula pa lamang. Kitakit sa susunod na kabanata, sa susunod na nawawalang kapatid, at sa susunod na milagro magpakaayak sa buong Pilipinas. Hindi pa tapos ang kwento. Mag-uumpisa pa lang. Kung ang sagot ninyo sa kahit isa lang dyan, pakiliks nyo na po tung video na tung ngayon din, habang mainit-init pa ang damdamin. I-subscribe nyo na rin at i-click ang bell para hindi kayo makaligtaan sa susunod na kwento. At huwag kayong mahihiyang mag-comment sa baba. Sino ang pinakaiyakan nyo? Sino ang dapat pa ring mag-sorry? Ano ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo kay Mang Pedro at Lola Clarissa? At sino ang gusto nyo maging susunod na kwento? Ang nawawalang kapatid sa Batangas? Isulat nyo po lahat sa comment section. Basahin ko po isa-isa yan at baka nga maging susunod na kwento ang gusto ninyo. Salamat to sa lahat ng nanood, nagtiis ng 5 oras at sumama sa buong emosyon. Kahit simpleng like panandang pandigdag, comment panandang pandigdag, subscribe lang, sobrang laking tulong na yan para mas marami pang makapanood at matuto sa ganitong klaseng kwento. Kita-kit sa susunod na epikong kwento magpapaiyak at magpapabago ng buhay ninyo. Akibalikan nyo po itong video at i-share nyo sa mga kaibigan at pamilya na kailangan ng ganitong aral. Maraming salamat po. Like panandang pandigdag, comment panandang pandigdag, subscribe ng gayon din. Baka makalimutan nyo mamaya. Mahal ko kayo lahat. God bless po sa inyong lahat.